Pero mukha po yata ngayon, Sir Jason, ngayon yata wala pang desisyon ang DA at ang economic managers natin sa kung magkano magiging taripa kapag po na-lift na ang ban sa importasyon. Di po ba by January supposed to be, no? Ang ginawa nila, Sir Ted, meron ng EO 105, calibrated yung yung adjustment sa tariff. Ibig sabihin yung 15%, pinakamababa na yan, maximum is 35, pero yun nakabatay sa kung tataas ang presyo ng imported rice, tsaka sila mag-a-adjust ng tariff, 5%, so 5%. So pag tumaas pag bumaba ng 5%, yun, pwede nilang itaas yung taripa by 5%. It's complicated sa napakasimpleng bagay sana. Ang sinasabi po natin, nung July last year, nung ipinatupad itong tariff reduction, sinasabi nila merong emergency situation. Tanggap natin yun dahil at that time, certain, nasa $660 per metric tons yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Pero bumagsak siya ng almost nasa 330 na lang ngayon. Kaya sinasabi natin, overstretch na yung narrative ng DEDA na meron tayong emergency situation pa rin. Wala na pong emergency ngayon dahil bumagsak na nga po by almost up yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilya. So there is actually no more basis bakit kailangan pa rin 15%. Pangalawa, hindi naman po sa discussions natin kahit dati pa, hindi naman nakinabang ang consumer sa mababang taripa. Pangatlo, ito nga po ang problema ngayon ng ating mga farmers, daus-dus yung farm gate price. At pang-apat po, even government ay nalugi siya ng 25 billion since binaba yung tariff, yung kanyang foregone revenue. So, kahit po sa natin tingnan, Sir Ted, mapa-producer, mapa-consumer, mapa-gobyerno, talagang talo siya sa pagbaba ng tariff. And we just don't understand bakit pinipilit ng NEDA na maging 15% yung basis when in fact dapat 35% tayo. Doon ka mag-adjust. Pag talagang sumipa ang presyo po ng bigas sa global market, then you can adjust the tariff kung kakailanganin. Pero ngayon po talaga, wala pong basis na i-retain yung 15% po. Certain. Okay, sige. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!